Naniniwala ka ba sa mga agimat? Sa atin itong swerte at gabay, proteksyon. Kung naniniwala ka, saan mo ito gagamitin? Sa kabutihan ba o sa kabalastugan? Sa video natin ngayon, mga kaibigan, ay dito natin pag-uusapan ang isang trabungko na kung saan ay sensitibo at madaling mawala kung tayo ay nakagawa ng 3 beses na pagkakasala. Mawawala ito tulad ng hangin at hindi mo na makikita kailanman. Trabungko na mahirap hanapin, mahirap makita. Makita mo lamang ito kung sa tubig ka nakatanaw. Trabungko ng tulabong. Mga kaibigan, ano nga ba ang tulabong, mga kaibigan? Mga kaibigan, ang tulabong ay isang uri ng ibon, maputi, mailap at mabilis lumipad. Ang mga paa nito ay mahaba at makikita mo ito minsan sa may mga putikan na kung saan andyan ang mga kalabaw o sa patag sa taniman ng mga palay. Isang ibon na may trabungko na kakaiba, mahiwaga at gabay diwata, mga kaibigan. Ang trabungko ng tulabong ay makita mo ito sa kanyang pugad, pero paano mo ito makukuha o makita itong trabungko ng tulabong? Makita mo ito sa gabay aura at matanaw mo ito sa tubig. Hindi mo ito makikita sa katulad ng ibang ibon na madali lang matuntun, umahanap, sapagkat itong trabungko ng tulabong ay may hidden aura. Ang hidden aura ay teknika ng isang gabay diwata na kapag diretso mong tingnan ay di mo makikita, hindi mo matuntun, umahanap. Kaya ang teknika virtudes sa pagkuha ay hinahanap ang aura sa tubig at sa anino nito sa tubig ay iyong matatanaw ang trabungko ng tulabong, at sa pagtanaw ng trabungko makuha mo ito sa paraan ng pagritual sa tubig na kung saan ang anino ng trabungko, itlog ng tulabong ay nandoon, at sa paraan na iyan ay iyon ang makukuha. Ang trabungko ng tulabong ay may proteksyon, pangkalahatan at pangkalahatang depensa laban sa mga mahikan negra na gawa ng mga ulpong na mga itiman na alagad ng mga kadiliman, pangsupil at panglubag loob ninuman na may masamang tangka laban sa may hawak ng agimat na ito. Swerte din ito sa sugal, sa sabong o sa mga tayaan na mga numero, pampalakas ng pisikal aura at espiritual na signum actum sa katawan. Maganda din ito sa negosyo. Ito ang kanyang main virtudes, umbra, ang panghalina at pangakit sa mga aura. Aura ng pera, lalapit sa iyo ng kusa, hiwagain ng gabay mahika umbra ang iyong kalagayan. Sa ngayon, nasa ilalim ka pa lang, pero hanggat may andyan ang kasipagan at ang kabutihan, gabayan ka ng gabay ng trabungko ng tulabong, at higit sa lahat ang puong lumika ng lahat sa mundo. Magandang din ito sa healing, aura, at ibaba din ito sa tubig at gawaing inumin sa pambuhay sa kanya. Mainam na ibabad sa hani, katas o tawag sa amin sa Karaya ay dugos. Maganda din ito sa gatas, ibabad lamang ito. Usa divine oil aura, pwede din ibabad o pahidan, at step natin gawin ay sa araw lamang ng Biyernes natin pahiran po, mga kaibigan. Mainam na lalagyan ito ay sa itim na tila para lalong lumakas ang aura niyang taglay. Sa pagtatapos ng ating bidyong talakayan, tandaan na ang agimat ay gamitin sa tama, gamitin sa kabutihan para lalong gagabay ang aura. Swertem sa atin, patuloy ang agos ng swerte.